Welcome to this channel. Ang ating presentation ngayon ay tungkol sa iba pang revelations ng mga holy souls in purgatory kay Maria Sima. About our church, our priests, at kasama na tayong mga churchgoers at lay people. Remember, these souls are already saints in the making. We can already ask help from them. The only way for them is to go up, just a matter of time. Hanggat maaari, nararapat na ang mga pari at madre ay palaging nakasuot ng kanilang abito o cleric suit. Ayaw ng mga kaluluwa na ang mga pari ay isinasaintabi ang kanilang mga abito, just to blend with the public. This is very wrong. Ginawa nila ang kanilang panata na pagsilbihan si Jesus, at hindi panata para maging katulad ng common public. Ang simbahan ngayon ay in bad shape at secularized na. Ang mga pari at tauhan ng simbahan ang may greater responsibility kung bakit nangyayari ito. Instead of praying and teaching the gospel, and to show the public on how to become closer to Jesus, Mary, and the saints, nandiyan mag-aaral sila ng kung ano-ano tulad ng psychology, public speaking, administration, or whatever interest they have. At pagtutuunan din ng pansin kung paano mapalapit sa tao or to please people. Maraming pari ang nasa purgatorio dahil sa disobedience sa Holy Father, kulang ang atensyon at pagmamahal sa misa, kulang ang pagpapahalaga sa prayer life at fasting. Hindi na ugali ang pagbabasa ng kanilang breviary na mandatory para sa kanila at ang pagpapahintulot ng communion in the hand. It is against the reverence of the holiest of holies, sang-ayon sa mga kaluluwa. Na hanggat maaari, dapat na iwasan ang pagtanggap ng banal na komunyon sa kamay. Accordingly, dahil sa politika sa loob ng simbahan, naipush ito ng group of cardinals and bishops after the Second Vatican Council. At dahil ito ay pinayagan, maraming abuses at sacrileges ang nangyayari. Ang mga witches at satanic cult ay nagbabayad ng malaking halaga upang makakuha ng isang consecrated host na ginagamit nila to do black masses. Nandiyan nakikita ito sa floor o sa ibang area ng simbahan. Nandiyan may mga magulang na hatian ang kanilang mga batang anak na wala pa sa edad para tumanggap at wala pang sapat na kaalaman kung sino ang kanilang tinanggap. Nandiyan tatanggapin at itatago for souvenir ng mga taong galing sa ibang sekta, curiosity lang. Or other ways and means to mock Jesus o gawing katatawanan. May mga cardinals, bishops, and priests are in purgatory because they advocate for this. Ayon sa argumento ng iba, bakit si Jesus dinistribute niya ang bread into the hands of his disciples at the Last Supper? Hindi totoo iyan ang sabi ni Maria Sima, si Catherine Emmerich at Teresa Newman, both mystics, victim souls at stigmatists of the church, ay nagkaroon ng private revelations about the Last Supper. Kanilang nakita na dinistribute ni Jesus ang consecrated bread sa bibig ng mga apostles. One time nakita ko sa YouTube channel na mula sa isang Latin country, I think Brazil daw, na tinanggihan ng bishop na bigyan ang isang bata ng communion, na first communion pa naman dahil ang bata ay nakaluhod. Ayaw tumayo ng bata, siguro she has the grace from the Holy Spirit that time, pinangatawanan ng bishop na hindi bigyan ang bata. Ang bishop na ito ay maling-mali sa kanyang ginawa. Ang lahat ng communicants ay allowed na tanggapin ang Holy Communion either by mouth or by the hand. Ito ay direktiba from the Vatican. Hindi man siya na-sanction at present life, mananagot siya sa Panginoon. Question para sa bishop na iyon, bakit po ang Holy Father nagbibigay ng communion sa bibig, tapos kayo po ay hindi? Sino po ba ang mas mataas sa inyong dalawa? On the side note, in one of the retreats that I attended, an exorcist priest said that in one of his exorcism rites, Satan revealed he was the one responsible for communion in the hands. May isa akong narinig na homily ng isang pari, very holy siya, at actually isa siya sa mga favorite kong pari. Ang sabi niya, bakit hindi pwede sa kamay, madumi din naman ang bibig natin dahil sa pangutya, sismisan, pagmumura, pagyayabang.
At ang bibig ang daan ng mga negativity na nanggagaling sa ating mga puso. Ang sa akin naman, totoo po iyon Padre, makasalanan na nga po ako. Ayaw ko na pong dagdagan pa ang mga kasalanan ko by doing communion in the hands. Kapag tinanggap ko si Jesus sa kamay, hindi maiiwasan na may maiiwang mga maliliit na particles sa palad ko na hindi nakikita ng aking mga mata. Anong gagawin ko? Ipapagpag ko na lang, o kaya pupunasan ko ang kamay ko. Si Jesus po iyon, body, blood, soul and divinity. Na ang mga Eucharistic ministers ay dapat magpa-function lamang kung talagang kinakailangan, if it is absolute necessary. Na dapat ang mga pari at dikon ang magsumikap na ipamahagi ang komunyon sa mga mananampalataya kahit na tumagal pa ito. Exceptional lang siguro kapag matandang-matanda na ang pari. Hindi consecrated ang mga kamay ng mga ordinary lay people, ayon sa mga holy souls. Sometimes they are not well trained. Mayroon akong nakikitang Eucharistic ministers na naka-short pant at naka-short sleeve. Hindi na nga proper attire iyon kung magsisimba ka. What more, hahawakan mo pa ang Panginoon ng paulit-ulit para siya ipamigay, na saan ang respect doon. Na nararapat lamang na iwasan ang paghahawak kamay sa pagdarasal ng Lord's Prayer, ang Our Father. At ang sign of peace after the Eucharistic prayer para maiwasan ang distraction na dapat nakafocus lamang kay Jesus ang buong panahon ng misa. Kadalasan kapag peace with you na, yung iba aalis pa sa lugar nila para puntahan ang kakilala sa kabilang pew. O kaya naman, pipiliting kumaway pa doon sa malalayong lugar na. Should be ang mindset na lang sana ay ihanda ang sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon. At ganoon din ayaw ng mga kaluluwa ang masyadong maingay na musical equipments at kantahan na animo ay parang concert na. Na ang mga aso ang pinakakinasusuklaman na hayop ng diablo at ng kanyang mga minions dahil sila ang pinakamalapit at matulungin na hayop sa mga tao. Kaya pala kapag umaalulong na ang aso, sinasabi nating may nakikitang masamang espiritu iyan. Every year, kapag feast day ni Saint Francis of Assisi, may blessings ng mga hayop ang mga churches. You can avail that great blessing. Ang mga alaga ninyong hayop ang magdadala ng dagdag na blessing sa loob ng pamamahay ninyo. Si Saint Francis of Assisi, ang patron saint ng mga hayop. Sinasabing may kakayahan siyang makipag-communicate sa mga hayop. Maliban sa mahal na inang birhen, si Saint Joseph ang isa sa mga tagapagtaguyod ng mga kaluluwa sa purgatorio. Siya din ay tinatawag na terror of demon. Malaki din ang tulong ng mga anghel lalong-lalo na si Saint Michael the Archangel at mga particular na guardian angel ng mga kaluluwa at ang mga particular na santo kung saan may debosyon sila noong nabubuhay pa sila. Ipinahayag din ng mga banal na kaluluwa kay Maria Sima na ang mas maraming na i-release ng mga kaluluwa sa purgatorio ay tuwing Good Friday, Ascension Day, All Souls Day at Assumption Day. Maidagdag ko na rin na ayon sa ibang mga santo, kasama na ang Christmas Day at karamihan ng mga feast days ng mahal na Inang Birhen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.